Magandang gabi, mga kababayan. Kumusta, no? Linggo ng gabi ngayon. Talagang maganda yung panahon, guys. Walang ulan at walang malakas na hangin, ha? Sana ganoon din sa ating totoong buhay. Maganda at wala tayong malalaking problema. Kung meron man tayong problema ang kinakaharap, hindi gaanong kalakihan. Sana naman din ay nasa mabuting kalagayan ng lahat ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga umalis na ibang bansa at yung mga OFW para maghanap buhay para matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Okay, no? Kung ating maalala, bago lang sumabak sa hearing, sa joint public hearing na ginawa ng Quadcom noong nakaraang araw doon sa may Bacolod, Pampanga, na kung saan ay napakaraming mga impormasyon na ating nasagap, napakaraming pinag-uusapan, Pugo updates, in relation sa Pugo or itong tinatawag nating Philippine offshore gaming operators update nung sinabi ni President Marcos na ibaba na ito. Simula umpisa nung kanyang suna ay bana ang Pugo, guys, dito sa Pilipinas. Ang extrajudicial killings na pag-usapan, dangerous drugs as well as ang dangerous drugs kung saan hindi inaasahan na ganun ang mangyayari, guys. Yung testimony ni former Intelligence Bureau of Customs Officer Jimmy Goban, na kung saan ay idinawit ang mga malalaking personalidad. Pag binanggit mo to, mamamatay ka. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda. Alam naman natin na yun ay naimbestigahan na doon sa Senado sa Blue Ribbon Committee at napaghahabang usapin, presidente pa si former President Rodrigo Duterte. Umani rin ng iba't ibang mga opinion mula sa ating mga kababayan noon, di ba? At saka hanggang na-contempt, hanggang nakulong itong si Jimmy Goban, at yun nga, iba na ang salaysay. Nag-iba ang kanyang testimony doon sa hearing, doon sa Senado noon. Nag-iba ang kanyang pahayag ngayon nung ginawang kamakailan lang na joint public hearing ukol dito. At ngayon, kung sino-sino yung mga personalidad na involved doon sa nasabing drug shipment na yun. At dinagtagan nagpaabot agad ang kasagutan. Sumagot agad ito mga personalidad na involved na ito, guys, at atin ang naiparinig sa inyo yung kanilang mga kasagutan. Lalo-lalo na si Congressman Paulo Duterte, ang kapatid ni Vice President Sara Duterte at anak ng dating presidente ng Pilipinas na kilala na talagang humahabol at kalaban ng mga nagninegosyo ng droga. Iyon ang napag-alaman natin. Kaya wala tayong, kaya na-surprise yung karamihan dito ngayon. Itong expose na ito, guys. Itong nalalaman natin. Sinagot agad nila yan na wala umano silang kinalaman. Wala umano silang kilala at di nila personal na kilala itong si Jimmy Goban. Na kung saan ay siyang nagsiwalat, guys, ng impormasyon na yan nung tinatawag nating public hearing ng Quadcom. Okay? At syempre, yung asawa ng ito ngayong vice presidente, dawit din yung kanyang asawa at ayaw niya magsalita in favor sa kanyang kapatid, sa kanyang asawa at sa kung ano pa. Pero ito yung kanyang reaksyon at tungkol dyan. Ano ba ito? Sinabi ng Pangulong na hindi lang dyan sa kaso na
final sa kanila. Lahat ito ay political harassment, political attacks. Nakikita nyo naman, lumabas siya nung umalis ako sa DepEd, lumabas siya nung nagsasalita na ako kung anong dapat ginagawa natin para sa ating bayan. Ayan, no? So, sabi niya is political harassment, guys. So, halos na lang lahat, no? Dalawa na. Nung tinanggalan si Vice President Sara Duterte na security personnel na nakadetail sa kanya, yung mga PNP personnel, guys, na umabot sa 75 personnel ang tinanggal ng PNP kasi i-deploy at binigyan ng trabaho, no? Napiliwanag naman yun ni PNP Arbel, no? Mayroon tinatawag ito sa Senado. So, tapos na ang usapan doon, pero pagtanggal doon sa security ni BP Sara, tinanggal, may naiwan, hindi lahat. Pero sabi niya is isang political harassment din yun. Okay? So, nag-umpisa ang lahat ng ito. Naniniwala si BP Sara, guys, na ito ay nagsimula nung siya ay umalis sa Department of Education bilang secretary, no? Kaya, sunod-sunod na. At meron din siyang aligasyon na hindi maganda yung terms of budget doon sa Department of Education, na kung saan ay sinabi, inalmahan naman ng iba na bakit ngayon ka lang nagsalita dyan. Ikaw ngayong nandyan sa departamento niyan, dapat inaayos mo at isiniwalat mo na kung mayroong hindi magagandang nangyari. Nung umalis si BP Sara doon, nag-resign bilang Secretary of Department of Education, saka pumuputok itong komentaryo, yung kanyang pahayag na maraming rason, no? Personal at kung ano-ano pa. Kaya siya umalis doon. At lalong-lalo na, involved doon yung budget ng Department of Education. Ayan, no? So, aantabayan na natin ito, no? Kasi, di rin naman natin maipagkaila na talaga namang totoo rin naman na malapit na rin ang filing, no? Malapit na ang halalan for 2025, no? Hindi naman kasama yung presidential at saka vice presidential post dito. Pero mayroong preparation, no? Hindi natin ito masasabing wala, no? Malay natin na talagang mga ito ay merong kaugnayan sa parating na election 2025 at 2028. Kaya again, sasabi natin na yung mga usapin dyan, meron naman tayo mga department na talagang in charge sa iba't ibang mga problema. Meron tayong mga departamento ng gobyerno na siyang may karapatang mag-imbestiga. Tayo dito ay makikinig, tayo dito ay mag-observe, at tayo rito ay patuloy na magsasabi at mag-inform sa taong bayan kung ano yung mga nagaganap sa ating lipunan. Lalo-lalo na sa ating mga halal official ng ating panggobyerno. Okay? Kaya't itong parating na mga araw ay sana ay mas lalong maramdaman ng taong bayan yung seryosong pagpapatakbo ng gobyerno sa bawat sulok ng Pilipinas, mga iba't ibang local government units na talagang magbigay pa ng seryosong at akma na aksyon, serbisyo para sa mga constituents, guys, para sa buong Pilipinas. Tayo ay kung nakakita ng magandang programa ngayon sa gobyerno, sana naman ay mas madagdagan pa, no? Sana naman ay mas matuunan pa ng pansin ang solusyon kung paano natin gibain ang kahirapan. Okay, guys, sana ay yung mga karagdagang mga pangyayari sa susunod na mga araw. Update po tayo. At sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe naman po sa ating channel, ang Jim5 TV. At maaari po kayong mag-comment dyan para sa ating susunod na video ay ma-shoutout po natin kayo. Ingat po mga kapatid, ingat, mabuhay ang buong Pilipinas.